Magandang araw mga ka-stroke. For today's video ay pahinga muna tayo sa exercises kasi nag-exercise tayo kanina at tayo po ay pahinga ngayon. So tayo po naman ngayon ay siyempre kakain at ipapakita ko rin po sa inyo ang kinakain ng isang stroke na recovery. Yan. At tayo po ay meron po tayo ditong tinola. Ayan, meron po siyang sayote tsaka saluyot po. Ayan, dapat po may malunggay yan eh. Hindi po tayo nabigyan ng kapitbahay kasi walang tao. Ayan. At meron din tayong patis na may kalamansi at sili. So, yun po ang ating gagawin ngayon. So, kung bago ko pa lang po sa aking channel, please subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga videos na stroke na lumalaban. So, kain na po tayo. Ayan. Samahan nyo ako, guys. My Stroke Journey. Daily life. How to fight the stroke. And stroke recovery book. So, mga ka-stroke, ang tipong kakainin ay tinolang manok na mayroon siyang papaya at saluyot. Ayan po siya. Ayan. At meron din tayong kanin. Ayan. Ito po ay red rice. Ayan. Para konti lamang ang kanyang pero madalang naman po talaga akong kumain ng kanin. Pero ang kinakain ko po talaga kadalasan ay kung hindi red rice ay brown rice. So, kain na po tayo. Ayan. Kagaya nitong saluyot. Ang saluyot po ay mayaman sa mga vitamin B, vitamin A, at nakakatulong din siya magpababa ng sugar. Ayan. Wow! Kagaya pa na sinabi ko sa inyo, yan, ginagamit ko na yung aking kamay na na-stroke. Siya po ang kinakain ko. Ayan. Lahat po yan ay mababa ang cholesterol niyan. At saka mas maganda po talaga laging nakagulay. Ayan. Kumusta nga pala ang inyong mga pag-inom ng tubig? Ayan. Kayo ba'y nasasamid pa rin? Kasi ako nung bago-bago pa lamang na-stroke at magpasa hanggang ngayon, ay ako pa'y nasasamid pa rin ng pag-umiinom ng tubig. Ayan. Yan po, hindi ko alam kung anong technique doon. Pero kalimitan gumagamit ako ng straw. Papakita ko po sa inyo. Ayan, yan po ang chicken. Ayan, kailangan po kasi wala siyang balat. Ayan, yung white chicken. Ayan. Kasi yung pumbalat ay napakataas po ng cholesterol noon. Kinakain ko pong manok ay wala na pong balat. Papakita ko po sa inyo, nagluto niyan. Ayan. Napakagaling po niya magluto. Ayan. Ito po ang aking buting may bahay.
Siyempre, paminsan-minsan naman, kailangan din natin ng pahinga. Ayan. Hindi yung kasi napepersa rin naman tayo pagka yung sa exercise, pero mahalaga ang exercise. Gagawin nyo lagi yan sa umaga. Ayan. Tapos bibigyan din natin ng araw ng pahinga ang ating katawan. Ayan. Tapos ang kakainin natin, siyempre mga malulusog na pagkain. Ayan. Mababa ang cholesterol, ganon. Low carb. Ingat din talaga sa kinakain. May kwento ko sa inyo, no? Ako po ay nakakain nung tumikim ako ng balbakwa. What? Alam niyo ba kung ano nangyari? Ako po ay tumaas po ang aking presyon. Ayan. Oh my god. Pero yun po ay talagang tikim lang. Pero talagang napakataas pala ng kanyang cholesterol. Talagang nakakataas agad ng BP. Yan. Pero ang ginawa ko po ay di siyempre pabawis. Tapos bawi ulit ng mga Ayan, tingnan nyo po ang aking tubig. Yan. Meron po siyang straw kasi nga po ako nasasamid pa rin ako eh. Kayo ba mga ka-stroke? Nasasamid rin ba kayo pag umiinom kayo ng direkta sa baso? Please comment down below para malaman ko kung talagang mga na-stroke kayo talaga nasasamid pagka umiinom ng tubig. Ayan. Alam niyo ba ang isa pang bawal na bawal sa atin mga na-stroke ay mga pagkain sa labas, yung kagaya ng mga McDo tsaka Jollibee, mga burger, hot dogs yan, tsaka mga white bread, bawal po sa atin yun. Mm-hmm. Ganito po lagi ang aking pagkain, pero hindi naman siya laging tinola. Kung minsan bulang lang. Ayan, napakasarap din po. Tapos isda. Kasi po palibasa ako ay mataas ang aking sugar. Sa sugar kasi ako na-stroke eh. Ang aking pong isda ay kinakain ko lang po ay yung may kaliskis. Ayan. Lahat po na may kaliskis, kagaya ng tilapia, bangus, tamban. Ayan. Yan po ang pwedeng natin kainin. Ito pong aking kamay, nga pala. Matagal ko rin bago nagamit sa pagkain. Lagi po akong kaliwa noon. Kaliwang ginagamit ko. Pero palibasa, lagi ko ang ina-exercise. Nag-automatic siya. Yung automatic na bigla mo lang siya maidampot. Ayan, lagayan ng tubig niya. Automatic. Na bumabalik din siya. Ayan. Pero ako, 3 taon na na-stroke. At talagang matagal din ako nakabalik din sa, hindi na siya 100% pero at least nagagamit ko siya.
Nakala ko magiging kaliwa na ako habang buhay. Pero nakukuha sa exercise eh. Nakukuha sa exercise. Kaya nga lang, pagka halimbawa yung kagaya ng isda, ang ulam, ako po ay pag nagkamay, ay ginagamit ko kaliwa pa rin kasi pag nagkakamay ako, pag gamit ko ang kanan, hindi pa rin po ako nakakadakot ng maganda yung ng kanin ng aking kanang kamay. Kaya kubiertos. Pero nagagamit ko siya sa lahat ng bagay. Especially pagpapaligaya sa sarili, nagagamit ko na rin. Excuse me. Papakita ko ulit ang aking butihing may bahay. Yan. Ay, kain na po. Kayo magpapagaling. Pag-iingat kayo lagi. Baka kayo magdapa. Ingat sa kinakain. At saka pagka naglalakad, ay ingat din talagang. Kasi po tayong mga na-stroke, ay sabihin natin tayo nakakalakad na, nakabalik na. Pero mag-iingat pa rin tayo sa paglalakad sapagkat tayo po ay madali na matumba. Especially sa mga senior citizen. Napakadali matumba. Lalo na pagka nasa karamihan ng tao. Ayan, talagang ingat talaga. Kasi madaling matumba. Napakasarap magluto po ng aking asawa. Basta pagkakain kayo, halimbawa gulay, sasamahan nyo lagi siya ng saluyot o kay malunggay. Yan po ang number 1 talagang nakakatulong sa ating katawan lang, especially sa inner body natin. Masustansya pala yun. Yeah. Isa pa rin yung okra. Yung okra, masustansya din. Yan po talaga number 1 ay ingatan natin mga na-stroke ay ang ating kinakain. Ayan. Sapagkat yan po talaga napakabilis tumalab. Ayan. Maaari ka ma-alta presyon, ma-high blood, o tumaas ang sugar dahil sa iyong kinakain. Talagang ingat din. At saka isa pa, yung ating pinapasok sa bibig na pagkain ay kailangan nating ngayain mabuti bago natin lunukin. Para madaling matunaw. Kaya nga lang, siyempre, kumisan, karamihan sa dati mga na-stroke, may kasama sa bahay, di ba? Siyempre, may mga gusto silang kainin na talaga namang ikaw ay magkikrave ka talaga sa kanilang kinakain, makikita mo. Especially mga lechon-lechon, yung mga baboy, yung mga kinakain sa mukbang. Ayan, ay kasama mo sa bahay, nakikita mo, malapit pa. Nakita mo, kumakain sila ng balat na talaga naman rinig mo lutong, kung gaano kalutong. Yung iba kasi hindi maiwasan hindi mapatikim eh. Diba? Pero basta na number 1 isipin natin, ay yun po, ay alam natin bawal sa atin. Kaya yun agad lang yun, italim natin sa isip. Basta bawas sa mga mamantikang pagkain.
kailangan din talaga natin ng pahinga. Yan. Dapat may araw tayo ng pahinga. Pero yung daliri at saka kamay, kung maaari talagang araw-araw yan. Dapat wala siyang day off. Lagi nyo siyang minamassage para masanay siya lagi na nakabuka, hindi lagi nakaikom. Paano yung pagkakakain ka? Ano ba? Para magamit mo. Yon. Tatapos na. Ganun lang naman tayo kumain eh. Dapat kasi, ayan, katulad ng sinabi ko, ingat talaga sa mga kinakain dahil number one nating kalaban ay ang ating kinakain. Ayan. Wag na po tayong, iwasan na po natin yung mga soft drinks, basta mga dikulay na inumin, ay wag na po nating inumin. Ayan. Kasi po yan ay hindi po ay nakakaganda sa ating inner body. Yan. At isa pa, kagaya ng mga matataas ang sugar, na-stroke na mataas ang sugar, ay talagang yan po ay bawal na bawal. Then, yan ang dapat natin pag-ingatan. Lalong-lalo na ang kanin. Yan. Yung white rice. Maaari kung magkakanin ka, ay di yung mga may kulay na kagaya ng brown rice, red rice, orange rice. Ibig sabihin na yung mabababa ang kanyang sugar level. Ayan. Talagang dyan, kasama rin yan sa iyong pagiging disiplina at ikaw ay gagaling agad. Ayan. So, maraming salamat at ako po ay nakapagkwentuhan lamang habang kumakain at pinakita ko na rin sa inyo ang aking kinakain sa araw-araw. Ako po ay kumakain ng almusal at tanghalian sapagkat ako po ay umiinom ng gamot. Pag umaga po, after breakfast, ay ako po ay umiinom ng gamot. Yan po maintenance. At kailangan talagang kumain ng almusal. At sa tanghali naman, ay kumakain din ako. Ito kagaya nito. Tanghali, kumakain din ako ng konti. At saka sa pagdating ng hapon, ay ako po naman na hindi na kumakain. Kaya kasi po yung laman ng pagkain po ng tanghalian, ayun po ay nasa akin pong ayan. At saka isa pa po, yung mga nakagaya natin na stroke ay babagal po ang ating panunaw. Ayan. Kaya huwag tayong kakain masyado ng marami. Ayan. Kailangan natin po kumain pagka iinom ng gamot. Kailangan po may laman ang ating tiyan. Ayan. So sa lahat po ng lumalaban sa stroke, ayan, kagaya na sinabi ko, maging medikulosa tayo sa ating kalusugan. At hindi lamang po sa exercise, kundi sa mga pagkain. At pagka may nararamdaman po tayo, mas makabubuti, magpakonsulta po tayo sa doktor. Ayan. Para alam natin kung ano nangyayari sa ating kalusugan. At huwag natin kakalimutan na every 6 months ay tayo po ay magpa-laboratorio para na check up din natin at namomonitor natin ang ating inner body. At ating ding imomonitor palagi ang ating BP at ang ating sugar. Ayan. So, yun po. Ganun po lagi ang ating gawin sa pang-araw-araw. Maging healthy, conscious tayo sapagkat tayo po ay na-stroke na. Kailangan natin ng iba yung pag-iingat at disiplina sa sarili. So, maraming salamat. Teka, ako lang inuman. Yan. At lagi na po natin tatandaan, saksak natin sa ating pag-iisip at sa ating puso. Lahat po tayong mga na-stroke ay tayo po ay gagaling, lalakas, at titigan! Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at mahal po namin kayo, especially sa mga stroke na lumalaban. Ayan. So maraming salamat po and God bless. Ayan. Ingat po sa ating
pangangatawan at kalusugan. Maraming salamat po.